pagpapit sa ating banal na pagdiriwang ito, sama natin sa ating pananalangin ang haring pasasalamat at natatanging kaibigan ni Rosita de la Cruz at pamilya, Doris Villiher at pamilya, Ruben Inigo at pamilya, Josie Brillantes at pamilya, Nelda Obliter at pamilya, Paul Resurrection at pamilya, Pedro Joana Morales at pamilya, Bernadette Alcahuse at pamilya, Milagros Espera at pamilya, Cheryl Valerie Pasamba, Virgilio Ancheta at pamilya, Antonio at Victoria Sanchez at pamilya, Janet E. Pascual at pamilya, gayon din ng EDB Community, Marietta Quirol at pamilya, Bishop Dennis Villaroo, Reverend Father Rufino Bensuit, Cesar at Lolita Nicolas at pamilya, yung Rosina de Rosario at lahat ng mga kasapi ng St. Peter Parish Ministry of Ushers and Collectors, Nelda A. Dalavidaw at lahat ng mga kasapi ng SPPC ng San Francisco ng Assisi sa Cityville Homes para kayo sa ikasyam na pong kaarawan ni Josimo Medina at ika-14 na kaarawan ni Deans Marcos Ibarra para sa kaligtasan ni Doring San Miguel at pamilya, Reynante A. Labaw at pamilya, Ligaya Bartiriwan at pamilya, Amy Ferry Bimanal at pamilya, Den Bunag at pamilya, Nieves Cruz at pamilya, Gima Jodarin Glen, Emelita de la Cruz at pamilya, Lourdes Hilario at pamilya, Yvette Barrera at pamilya, Gigi Bautista Alejandro at pamilya, Ivy Lorena at pamilya, Dr. Onaiza Katrina Monera at pamilya, Maria G. Adam at Dr. Ken Adam at pamilya, Joby Ann Cruz, Dr. Caroline Enriquez at pamilya, Dr. Alan Ivan Guevara at pamilya, Dr. Chester Calapis, mga doktor at medical staff ng Ardelia Fatima Hospital sa Valenzuela at Santa Niño Hospital sa Bustos, mga doktor at medical staff ng mga hospital na sasakupan ng ating parokya, Brigino Hospital, Skyline Hospital at Waligan Hospital, at lahat ng mga frontliners sa pagsugpo sa pagkalat ng salot ng COVID-19, gaya ng iba pang mga doktor at healthcare providers, mga pulis at sundalo, mga business leaders at workers, at mga kawani ng pamahalaan nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kaarawan ni Efren de Leon, Hana de los Santos Emeterio, Mildred Catakal Tamayo, Badeth Perez, para sa kagalingan ni Samantha, Bene Cesar, Jojit Santiago, Quirino Cristobal, Evaria G. Cruz, Meryl Grace Galupo, Dr. Fernando Ayuyaw, Dennis Leo Campo, Godofred Bautista, lahat ng mga bata na may sakit sa tahanang Siena, Dr. Betsaida Manaag, gayon din para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Malu, Priscilla, Sila, Roy, Andrew, Rolando, Berly, Petra, Ricardo, Celidonia, Nelson, Jerilyn, Enriqueta, Celia, Lydia, Celia, Leticia, Evelyn, Alfredo, Fidela, Pablito, Rufo, Elpidio, Laureano, Frederick, Eric, Nicolas, Silita, Marisa, Protasio, Regino, Justin, Dean, Hill, Viviana, Raquel, Brian Angelo, Susana, Alvaro, Lucila, Charles Conrad, Percival Alvaro, Ana Marie, Wilfredo, Jaime, Roman, Isabela, Maria Febes, Buloy, Erlinda, Andres, Epifania, Jose Remedios, Florante, Justo, Josefina, Francisca, Evelyn at Bernardina. At lagi kayo din ng mga doktor at frontliners na namayapat sa mga naging biktima ng salot ng COVID-19, lahat ng mga namayapang lingkod ng Diocese ng Malolos, at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kalib ng luta ng Diyos, kaya nabulog tayo sa bawaing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kawan kami. Panginoon, kawan kami. Dumating na tagapaganyari ang mga masalaming magsisi, Kristo, kawan kami. Kristo, kawan kami. Nakaluglo ka sa kanan ng Diyos, Ama, paring pamagitan kami, Panginoon, kawan kami. Panginoon, kawan kami. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang madaming makapangyarihan, bagamat lagi mong ginaganap ang pamiligtas sa lahat, sumalit kay higit mo ito kinungkusang aming ikagala. Tunghayan mo kami iyong mga hirap, upang iyong pagtulong at pagigap na mga asahan
ay siyang magpatatag sa mga kaalim ng iyong sambayanan at sa mga magiging kaalim pa pagsapit ng pagkabuhay sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Propeta Ezekiel. Ito ang sasabi ng Panginoon. Titipunin ko ang mga Israelita mula sa mga damong pinatatapunan nila upang ibalik sila sa sarili nilang bayan. Sila'y pag-iisahin ko na lamang. Isa lamang ang magiging hari nila. Hindi na sila mahahati. Sila'y gagawin kong isa na lamang kaharian. Hindi na sila sasamba sa Diyos-Diyosan, di gagawa ng kasuklam-suklam ng mga bagay o anumang paglabag. Hindi na sila tatalikod sa akin. Lilinisin ko sila. Sila ang magiging bayan ko at ako ang magiging Diyos nila. Isang tulad ng lingkod kong si David ang magiging hari nila. Susundin na nilang mabuti ang aking mga utos at tuntunin. Sila'y doon na maninirahan sa lupaing tinirahan ng kanilang mga ninuno, sa lupaing ibinigay ko kay Jacob. Sila at ang kanilang mga anak ay magiging anak ng mga anak ay doon mananatili habang panahon. Isang haring tulad ni David na aking lingkod ang magiging pinuno nila magpakailanman. Gagawa ako ng isang tipan sa kanila. Ito ay tipan ng kapayapaan at mamamalagi magpakailanman. Magpapalain ko sila at pararamihin. Itatayo ko sa kalagitnaan nila ang aking templo. Ako'y mananatili kasama nila magpakailanman. Ako ang magiging Diyos nila, sila ay magiging bayan ko. At kung mananatili sa kalagitnaan nila ang aking templo, malalaman ng lahat ng bansa na akong Panginoon ang humirang sa Israel upang maging akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumupukpo. Pumapatnubay ng Diyos ay pastol ng umuupo. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng Poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalan ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay ng Diyos ay pastol ng umuupo. Sapagkat tinubos ng Poon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang nagsisigaw sa tuwa patungo sa bundok ng Sion, igib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng Poon. Pumapatnubay ng Diyos ay pastol ng umuupo. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binata at matatanda, ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa, papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay ng Diyos ay pastol ng umuupo. Pambungad sa mabuting balita. Sinabi ng Poong Mahal, kasama na layuan, kasalanan at pagsisihan, kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa kanya. Ngunit ang ilan sa kanila pumunta sa mga Pariseo at inanilita ang ginawa ni Jesus. Kaya tinipon ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo ang mga kagawad ng Sanhedrin. Ano ang gagawin natin, wika nila? Gumagawa ng maraming pabalagan ang tao ito. Kung siya ipapabayaan natin, mananampalataya sa kanya ang lahat. Paririto mga Romano, wawasakin ng templo at ang ating bansa. Ngunit isa sa kanila, si Caifás, ang pinakapunong saserdote noon, ay nagsabi ng ganito, ano ba kayo? Hindi ba ninyo naisip na mas mabuti para sa akin na isang tao lamang mamatay alang-alang sa bayan sa halip na mapahabang ang buong bansa? Sinabi niya ito, hindi sa ganang kanyang sarili lamang. Bilang pinakapunong saserdote ng panahon iyon, hinulaan niyang mamamatay si Jesus dahil sa bansa, at hindi dahil sa bansang iyon lamang, kundi upang tipunin ang nagkawatak-watak na mga anak ng Diyos. Mula noon, binalangkas na nila kung paano ipapapatay si Jesus. Kaya hindi na siya hayagang naglakad sa Judea. Sa halip, siya nagpunta sa Ephraim
isang bayang malapit sa ina, at doon siya nanirang kasama ng kanyang mga alagad. Nalalapit na ang pista ng Paskwa, maraming taga-Lalamig ang pumunta sa Jerusalem bago mag-Paskwa upang isagawa ang paglilinis ayon sa kautusan. Hindi nila nakita si Jesus sa templo, kaya't nagtanungan sila, ano sa akala ninyo? Paririto kaya sa pista o hindi? Pinagutos ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo na ituro ng sino mang nakaalam kung nasaan si Jesus upang siya maipanakit nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Mga kapatid, sa ating mabuting balita ay pinapayag sa ating kung paano ninanais ng ating Panginoon na tayong lahat ay kanyang lipunin upang lahat ng mga nagkawatak-watak na mga anak ng Diyos ay magkasama-sama sa pagsamba sa isang Panginoon lamang. Kaya nga po mga kapatid, ito rin ang nasa isip ng ibang mga tao noong kapanahunan ng ating Panginoon. Bagamat hindi kasing lalim ng aral at turo ng ating simbahan sa kasalukuyan. Sapagat mga kapatid, nung dati, ang buong Israel ay nakukugog na mga kaaway ng mga kalaban ng mga Romanong sundalo. Kaya nga po ninanais nila na sila mapalaya mula sa kanilang pagkakaalipin. Sapagat ang Israel na ito, dati nang inalipin ng mga Ehipsyo, pero ngayon, inaalipin naman sila ng mga Romano. Kaya nga po ilang daang taon na nakalipas, buwan nung sila'y alipinit ng mga Ehipsyo, pinalaya sila ng Diyos at niniman, ninanais nila na sila rin ay palayain mula sa kamay ng mga Romanong sundalo nito. Kaya nga naiisip nila, mayroong isa na sikat na tao, isa na kinikilala ng mga tao na dapat mamatay upang nang sa gayon magkasama-samang mga Hudyo at nang sa gayon sila rin ay mapalaya mula sa kanilang pagkakaalipin. Sapagat po pwedeng ang mamamatay na ito ang po pwedeng maghindunan para magkaisa ang mga Hudyo, magkaisa ang lahat ng mga Israelita, nang sa gayon, sila'y lumaban sa mga Romano at ang mga Romano ay kanilang puksain, mapalaya ang kanilang bansa. Kaya nga naiisip nila na dapat mamatay ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya buwan noon, pinagtatangkaan na ang buhay ng ating Panginoon. Kaya nga po ninanais nila, maipadakip ang ating Panginoon o kaya naman ay maipapatay ang ating Panginoon. Sapagat kapag nangyari ito, mareresolba ang kanilang sovereignty. Mapapalaya na nila ang buong Israel sa pamamagitan ng malawakang pag-aalsa. Ikalawa, mawawala pa sa kanilang landas ang ating Panginoon na nagpapakilala bilang ang Diyos, ang anak ng Ama, ang Diyos anak. Kaya nga po mga kapatid, ganito ang kanilang maitim na bala upang nang sa gayon may sa katuparan ang kanilang ninanais. Subalit mga kapatid, sa kabila ng lahat, ang ninanais ng Panginoon ay hindi kapahamakan ni Duman. Ang ninanais ng Panginoon ay hindi ang kamatayan ni Duman. Hindi rin ninanais ng ating Panginoon na tayong lahat ay magkawatak-watak ng dahil sa ating pagkakasala. Bagkus ang ninanais ng ating Panginoon, magkatipon-tipon tayo, hindi para iligtas sa kamay ng mga sundalong Romano, magkatipon-tipon tayo, hindi para iligtas sa kamay ng ibang mga kaaway. Kundi ang ninanais ng ating Panginoon, pagtipunin tayo upang iligtas tayo mula sa ating pagkakasala. Kaya nga po ninanais ng Panginoon, huwag tayo magkawatak-watak, kundi magkaisa ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, ito rin ang ninanais ng Panginoon magpangga ngayon sa kabila ng sapot-sari na mga gawain, na mga pangyayari na po pwedeng magpawatak-watak sa bawat isa sa atin. Kaya isipin na lamang natin sa panahon natin ngayon, marami ang mga nagkakawatak-watak na pamilya. Bakit? Dala ng pangangailangan, dala ng pagnanais na mabigyan ng magandang kinabukasan ang bawat isa. Kaya nga po ninanais man na magkasama-sama bilang pamilya, pero meron ibang mga pamilya magkakahiwalay sapagat yung iba na mga kasapi ng pamilya nasa ibang bansa upang magtrabaho. Kaya nga po nagkakahiwalay, kaya nga po nagkakawatak-watak. Samantala meron namang iba mga kapatid, kapag kapwa halimbawa ay nasa isang pamilya nga, pero magkakaaway naman. Kaya nga po napakahirap noon, nakakain ng sama-sama, pero hindi naman nagkikibuan. Kakain nga kayo na magkakasama, pero magkakagalit naman ang bawat isa.
kaya hindi rin maganda sapagat may pagkakaluwalwalay din, may pagkakawatak-watak din. Samantala, mga kapatid, meron namang iba na magkakasama nga sa tahanan, pero iba't iba naman ang kanilang hangarin sa buhay. Kaya nga po mga kapatid, ngayong quarantine tayo, napakagandang opportunity para magkausap-usap, napakagandang pagkakataon para magkasama-sama sa pananalangin at sa pagkain, doon din sa paglalaro at paglibang. At napakagandang pagkakasama-sama sa pagtutulungan sa mga gawaing bahay. Subalit mga kapatid, minsan, kung sino pa yung mga magkakasama doon sa loob ng tahanan, kung sino pa yung may mahabang oras para sila mag-usap-usap, pero sila pa yung hindi nagkakausap. Bakit? Sapagat mga kapatid, sa panahon ngayon, moderno na ang ating teknolohiya, kaya kahit sa ang panig at sulok ng daigdig, makakausap mo ang mga tao na yung ninanais kausapin. Wala nang paglalayo ng mga bundok at ng mga dagat. Wala nang paglalayo ng iba't ibang mga bansa. Sapagat ngayon, maririnig mo na ng personal ang tinig ng iyong kausap sa ng panig ng mundo. Sapagat makagagamit ka na ng cellular phone. Kainin mo naman, hindi mo lamang maririnig ang iyong kausap, o pwede mo pang makita ng mukhaan, o pwede mo pang makita ng direkta ang kanyang kinaroroonan. Sapagat ngayon marami ng paraan. May FaceTime na, meron ng video call at iba't ibang pamamaraan pa. Meron pang Messenger, iba't ibang pamamaraan sa social media. Pero alam ko rin yung mga kapatid ko minsan, kung sino pa yung mga pinaglalapit na magkakalayo, pero pagdating ng panahon, yung mga malalapit talaga, yun naman ang pinaglalayo. Sapagat mga kapatid, kakain nga, pero habang kumakain naman, hindi nag-uusap. Bakit? Habang kumakain, yung iba, ang hawak ay kutsara sa kanang kamay, samantalang sa kaliwang kamay naman, cellphone ang hawak-hawak. Kaya nga po kumakain nga ng sabay-sabay, lahat naman nakatutok sa kanya-kanyang cellphone. Walang nang iinikan sapagat kanya-kanya may gawain sa kanyang sariling cellphone. Kaya nga po mga kapatid, magkakasama nga, pero hindi naman nagkakaisa. Kaya nga mga kapatid, ang inanais ng Panginoon, mas malalim. Magkaisa tayo bilang isang pamilya, magkaisa rin tayo sa ating pananalangin at pasasalamat sa ating Panginoon. Magpasalamat tayo, may kinakain pa tayo. Magpasalamat tayo, buhay pa tayo. Magpasalamat tayo, magkakasama pa tayo bilang isang pamilya. Yung ibang mga magkakapamilya nga, gusto nila magkasama-sama, kaya lang, hindi na sila kumpleto. May mga nauna na, may mga sumakabilang buhay na. Pero namang iba, hindi nila talaga makakasama sapagat nasa ibang lugar. Kaya nga po magkasama-sama sana bilang isang pamilya at hindi naman magkasama-sama sa pananalangin sa ating Panginoon. Magkasama-sama sa pasasalamat sa lahat ng kanyang mga biyaya sa atin. Magkasama-sama rin sa pagsamba sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, tinatawagan tayo, hindi tayo dapat nakikisama doon sa masama. Ang dapat mangyari sa atin, makisama tayo sa paggawa ng kabutihan. Makisama tayo sa pagdulog sa ating Panginoon na sana bilang isang pamilya, tayong lahat ay mailayo ng ating Panginoon. Di lamang sa mga kaaway, kundi mailayo tayo ng ating Panginoon sa pagkakasala na siyang sumisira sa ating ugnayan sa Diyos at sa ating kapwa-tao. Kaya nga po mga kapatid, tayo lahat ng mga narito sa lahat ng sandali ng ating buhay, nawa magkaisa tayo sa ilalim ng pangalan ng ating Panginoon. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos na ating Ama upang tulad ni Kristo, maging matatag tayo sa pag-arap sa buhay at sa mga pagsubok, maging sa kamatayan, alang-alang sa buhay at paglago para sa ating mga sarili at para sa iba. Sa bawat panamitan ng ating tuwing tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga hindi Kristiyano naway makakilala kay Jesus na namatay para sa lahat, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyanong napahiwalay naway magpupol ng higit na pagtatalaga ng sarili sa ekumenismo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may kapangyarihan
naway makalay ng sarili sa pagtataguyod ng katotohanan at katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dingin mo aming panalangin. Ang lahat ng Katoliko, naway makadama na sila ay may natatanging kaugnayan sa isa't isa dahil sa iisang pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dingin mo aming panalangin. Ang mga inang nawala ng anak, naway hindi maitupo ng bigat ng kanilang dinaramdam. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dingin mo aming panalangin. Ama naming Diyos, sa iyong pagkakatipon sa mga mananampalataya, sila'y pinagbuklod mo sa isang katawan ni Kristo. Isugo mo ang iyong banal na Espiritu upang higit na pagtikisin ang iyong bayan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka sa mga libigas sa libutan sa ikagandang loob narito ang imaya alay. Mula sa lupa at maraming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkain na nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka sa mga libigas sa libutan sa ikagandang loob narito ang imaya alay. Mula sa katas na mubal sa maraming paggawa ang alak na ito para maging inumin na nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalulugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Hanggang ginawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming nilikha, kami yung niludulutan ng walang hanggang buhay sa pagpapahayag namin ng pagsampalataya sa iyong ngalan. Sa pagdiriwag na muling pagsilang ng kami binyagan, tanggapin mo ang aming mga ari at panalangin upang mga umaasa magiging kahari ng sambayanan ay huwag masipayo sa kanilang inaasa at ang mga umaasang patatawarin sa kasalanan ay tumanggap ng kanilang nilulugating na kapaktan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapanirihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Sa aming pusang pagtitiis ng hirap, tinutulugan ng aming maitumpa ang kinamis ng pagsalungan sa pananagot ng iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mo mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisigap namin iyong kinalulugan at ang pagpapakabuti namin iyong kinararangal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nag-uuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mahangko, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinag-isang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, o matapos sa kapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago pa lang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa iyong pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya.
babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ningapin mo ang iyong simbaang laganap sa buong daigdig. Guspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at Gineris naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinay na may pag-asang sinimuling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalulugod sa iyo. May pag-ibig nawa namin ang pagpupuri sa kararamal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa talubili ng mga nagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon at natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas doon. Tayo po lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasabi ng karya mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagmamatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang inibigay ko sa inyo. Kung kaya mo ang aming pananampalataya ng aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, ang pasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Tayo po lahat, Kordero ng Diyos, nag-aalis. Sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin. Mga kapatid, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa Kanyang piling. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na. Radyo Impelata, kaugnay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumulan ng virus na ito at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina na mapaglingkuran nila na may puso at kakayahan ang mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan
pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salong na ito. Sinasamo namin ang mga dinapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at patulungan ang lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo at pasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano, Panalangin kami. San Rafael Arcangel, Panalangin kami. San Roque, Panalangin kami. San Lorenzo Luis, Panalangin kami. San Pedro Calungsod, Panalangin kami. San Pedro Apostol. Panalangin kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami niyong pinapagsalo sa katawan at dugo ng anak mo, ay maging hindi nawa tayo iba sa Kanya, sa pagtatagay ng buhay mo sa amin at Kanyang pamana, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon, At sumayon. at pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo.